Sa isang maliit na baryo sa gilid ng kabundukan, nakatira si Danilo, isang binatang 22 taong gulang. Bata pa lamang siya, ay sanay na siya sa hirap. Ang kanyang mga palad ay batak sa araro. Ang kanyang balat ay sunog sa araw. At ang kanyang mga matay, tila laging pagod, ngunit may nagniningning na pag-asa. Anak siya ni Namang Lino at Aling Sonia. Parehong magsasakan halos buong buhay, ay nagbuwis ng pawis para lamang may taguyod ang kanilang pamilya. Sa bawat araw na dumarating, lagi nilang iniisip kung saan kukunin ang susunod na pagkain. Ngunit kailanman ay hindi nagkulang sa kanila ang pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Madalas ay pinagtatawanan si Danilo ng mga kabataan sa baryo. Pinakamapang-api sa lahat ay si Brandon, anak ng isang mayamang may-ari ng lupain. Kapag nakikita siya nitong nagbubuhat ng sako ng palay, lagi siya nitong tinutokso. "Danilo, hanggang dyan ka na lang, habang buhay kang magsasaka. Habang kami naman ay may pera't nag-e-enjoy sa buhay." Ngunit imbes na magalit, pinipili na lamang ni Danilo na manahimik. Meron siyang tanging kaibigan na laging nagtatanggol sa kanya. Ito ay si Larry, isang payat ngunit masayahing binata. "Tol, huwag mo nang pansinin yun si Brandon," sambit ni Larry. "Darating ang araw, makakakita rin tayo ng magandang kapalaran." Isang hapon, matapos mag-araro sa bukid, naupo si Danilo sa lilim ng isang puno. Doon niya napansin ang isang matandang marungis, nakadamit ng kupas at punit-punit. Nakatitig ito sa mga taong dumaraan, tila gutom na gutom at nanghihina. Ang iba ay umiwas na lamang. Ang iba'y tinitingnan ito na para bang wala lang. Lumapit si Danilo at maingat na nagtanong, "Tatay, kamusta po kayo? Kumain na po ba kayo?" Mahina ang tinig ng matanda. "Apo, 3 araw na akong walang maayos na kain." Agad namang naglabas si Danilo ng baon niyang tinapay at nilagang kamote. Alam niyang iyon lamang ang hapunan nila ng kanyang pamilya. Ngunit hindi nagdalawang isip. Iniabot niya iyon sa matanda. "Kumain po muna kayo, tatay. Kaya ko naman pong magtiis. Mas importante po na malamanan ang inyong tiyan." Napaluha ang matanda habang ito ay kumakain. Ang hindi alam ni Danilo, ang matandang ito ay hindi ordinaryong pulubi. Siya ay si Don Artemio, isang dating kilalang negosyante na ngayon ay namumuhay na mag-isa. Nakasuot ng maruming damit upang makita kung sino pa ang may pusong tumulong nang walang hinihinging kapalit. Habang si Danilo ay nakatingin sa langit at nananalangin ng simpleng pasasalamat, mahinang nagsalita si Don Artemio. "Anak, ang kabutihan mo ay hindi ko malilimutan. Darating rin ang araw na pagpapalain ka." Ngunit sa oras na yon, wala pang ideya si Danilo sa kapalarang nakalaan para sa kanya. Kinabukasan, maaga pa lamang ay gising na si Danilo. Nakayapak siyang naglakad papunta sa bukid. Dala ang lumang bayong na puno ng butil ng palay. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Hindi lamang para sa kanyang mga magulang, kung hindi pati na rin sa kinabukasan nilang pamilya. Habang abala siya sa pagbubungkal ng lupa, biglang sumilip sa hindi kalayuan ang matandang nakita niya kahapon. Nakaupo ito sa lilim ng isang punong mangga. Nakayuko at tila mas nanghihina pa kaysa sa dati. "Teka, si tatay yun ah," bulong ni Danilo. Naiwan sa isip niya ang mga salitang binitawan ng matanda kagabi. 3 araw itong walang maayos na kain. Hindi na nakatiis si Danilo at agad siyang lumapit. "Magandang umaga po, tatay," bati niya. Pawisan man at pagod, pero hindi siya nagdalawang isip na lumapit.
Tumingala ang matanda. May bahid ng luha sa mata. Ikaw pala yan, iho. Maraming salamat sa ibinigay mong pagkain kahapon ha. Kung hindi dahil doon baka hindi ko na kinaya kagabi. Nahabag si Danilo. Dali-dali niyang inilabas ang kanyang baon. Isang perasong tuyo at pati na rin kaning lamig na nakabalot sa dahon ng saging. Kahit gutom na rin siya, walang alinlangang iniabot niya yon sa matanda. Tay, eto po muna oh. Huwag na kayong mag-alala sa akin. Sanay na po ako sa gutom. Pero kayo po, mahina na po kayo. Kailangan niyo po ng lakas. Natahimik ang matanda sandali. Ang hindi alam ni Danilo, lihim siyang pinagmamasdan ni Don Artemio. Sa bawat galaw ng binata, dama niya ang katapatan at busilak nitong puso. Bigla namang dumating si Brandon, nakasakay sa bisikleta, kasama ang dalawang barkada. Nakita nilang pinapakain ni Danilo ang maruming matanda. Agad silang nagtawanan. Hala, tignan niyo si Danilo. Sigaw ni Brandon. Akala mo naman mayaman. Nagpapakain pa ng pulubi. Ikaw nga mahirap sa buhay. Nakaramdam ng init ng dugo si Larry, na noon ay kakarating pa lamang. Hoy Brandon, tama na nga yan. Kung wala kang magandang sasabihin, umalis na lang kayo. Ngunit lalo lamang lumakas ang tawanan ng mga kasama ni Brandon. Danilo, baka pulubi na rin ang maging pamilya mo niyan ha. Sino ba namang matinong tao ang magkakagusto sa'yo? Pinilit na lamang ni Danilo na manatiling kalmado. Tumikim siya at marahang nagsalita. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa inyo. Kung may nangangailangan at kaya ko namang tumulong, bakit hindi ko gagawin? Napatahimik si Brandon sa sagot na yon. Ngunit bago siya umalis, binitiwan pa niya ang mga salitang tila sibat. Makikita natin kung saan ka dadalhin ng kabaitan mo, Danilo. Baka sa uli, ikaw rin ang magsisi. Diyan ka na nga. Hinayaan na lamang ni Danilo ang sinabi ni Brandon. Binalikan niya ang matanda at maingat na iniabot ang tubig mula sa kanyang lumang bote. Tay, uminom po muna kayo. Mainit po ang araw. Nanginginig ang kamay ng matanda habang tinatanggap ang tubig. Lumunok ito ng marahan at pagkatapos ay nagsalita ng may tinig na halos pabulong. Iho, sa isang baso ng tubig at perasong pagkain, binigyan mo ko ng higit pa sa ginto. Sana'y dumating ang araw na maibalik ko sa iyo ang kabutihan mo. Napangiti lang si Danilo. Walang ideya sa bigat ng mga salitang iyon. Sa isip niya, simpleng pagtulong lamang ang ginawa niya. Ngunit sa mata ng matanda, yon ay higit pa sa lahat ng kayamanan. Habang naglalakad paalis, muling nagtanong si Danilo sa sarili. Bakit kaya narito ang matandang ito? Wala ba siyang pamilya? Wala bang nagmamalasakit sa kanya? Ang hindi niya alam ay malapit na siyang humarap sa isang kapalarang hindi niya inaasahan. Isang kapalarang makapagpapabago ng kanyang buhay magpakailanman. Makalipas ang ilang araw, naging parang nakasanayan na ni Danilo na makita ang matanda sa may gilid ng bukirin. Tuwing tanghali o hapon, tumaraan siya upang abutan ito ng kung anumang meron siya. Minsan, nilagang kamote. Minsan ay kaning bahaw na may kasamang kaunting asin. At kung minsan naman ay simpleng tubig lamang. Pasensya na po kayo tatay wika ni Danilo minsan, habang iniabot ang kamoting nilaga. Ito lang po muna ang meron ako. Wala na po kasi kaming ibang pagkain Ngunit sa ginagawa niya ay nagugulat ang matanda. Hindi ito makapaniwala sa kabutihang ipinapakita ni Danilo. Nako, kahit simpleng pagkain lamang yon. Napakalaking tulong na sa akin nun. Kaya buong puso ko ang tinatanggap at nilalasap na para bang isang handa sa piyesta. Iho, sabi nito. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay ang ginagawa mo. Sa tuwing pinagmamasdan ni Danilo ang matanda,
Hindi niya maiwasang isipin kung bakit ito napadpad sa ganoong kalagayan. Maputi na ang buhok nito, kulubot ang balat, at marumi ang kasuotan. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang ningning sa mga mata nito. Parang merong itinatagong kwento na hindi basta-bastang mababaka sa panlabas na anyo. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Mang Lino at Aling Sonia sa hapag, nabanggit ni Danilo ang patungkol sa matanda. "Nay, Tay," panimula niya, "may matandang mukhang pulubi sa bukid. Halos araw-araw ko po siyang nakikita doon. Tila wala siyang pamilya, kaya binibigyan ko po siya ng kaunting pagkain kapag meron ako." Nagkatinginan ang kanyang mga magulang. "Anak," wika ni Aling Sonia, "mabuti ang ginagawa mo. Huwag mong isiping sayang ang binibigay mo, ha? Ang pagpapala ay laging bumabalik." Tumango naman si Mang Lino, sabay tapik sa balikat ng anak. "Tandaan mo, Danilo, ang kabutihan ay hindi mawawalan ng saysay. Kahit walang nakakakita, may Diyos naman na nakakaalam." Nang gabing iyon, hindi mapakali si Danilo. Habang nakahiga sa banig, nag-iisip siya. Paano kung totoo ngang wala nang nagmamalasakit sa matanda? Paano kung ako na lamang ang natitirang handang tumulong sa kanya? Kawawa naman siya. Kinabukasan, muli niyang nakita ang matanda. Napayuko ito. Hawak-hawak ang kanyang tiyan. Tila ginikinaw kahit tirik ang araw. Agad siyang lumapit. "Tatay, ayos lang po ba kayo? Ang payat niyo na po ah." Napatingin ang matanda at ngumiti ng mapait. "Ikaw pala, iho. Maraming salamat sa lahat-lahat ng tinutulong mo sa akin, ha? Ngunit ayokong maging pabigat. Sabihin mo lang at ako'y aalis na." Umiling si Danilo. "Mariin, wag po kayong mag-alala. Hindi po kayo pabigat. Kung may makakaya po akong ibigay, ay gagawin ko po." Doon, hindi napigilan ng matanda ang pagpatak ng kanyang luha. At sa kanyang isipan, ay nagpasya siya. "Ang ganitong puso, ang matagal ko nang hinahanap." Ngunit bago pa man makapagsalita ang matanda, dumating muli si Brandon. "Ababa, Danilo, nakita ka na naman namin na nakadikit sa pulubi na yan," sabi nito, sabay tawa. "Siguro yan ang magiging biyanan mo balang araw, no?" Nagtawanan ang mga kasama niya. Ngunit sa pagkakataong iyon, tumayo si Danilo ng tuwid. Hindi na napigilan ang kanyang sarili. "Brandon," mariin niyang sagot, "mas gugustuhin ka ng tumulong sa isang taong nangangailangan kaysa maging mayaman nga na wala namang malasakit sa kapwa." Tumigil ang tawanan at panandali ang napatahimik sina Brandon. May bumuo sa kanyang isipan, isang inggit na unti-unting nagbabaga. Habang papalayo na sina Brandon, marahang lumapit ang matanda kay Danilo at bumulong. "Iho, darating ang araw, matutuklasan mo kung bakit tayo nagtagpo. Sa oras na yon, sana'y madatili kang ganoon pa rin, pusilak ang puso at tapat." Hindi nauunawaan ni Danilo ang ibig sabihin nito, pero ramdam niya na may mas malalim pang dahilan ng pagkikita nilang dalawa. Dumating ang isang linggong puno ng unos. Hindi na lang sa panahon, kung hindi pati na rin sa buhay ni Danilo. Mula umaga hanggang gabi, halos walang tigil ang malakas na ulan. Binaha ang ilang bahagi ng bukirin at natabunan ng putik ang mga tanim. Ang ilan sa kanilang palay ay inaanod ng agos habang pinagmamasdan niyo ni Danilo. Halos mapaiyak siya. "Paano na kami nito? Paano na ang susunod na anihan?" Kinagabihan, nagsiksikan sila nila Mang Lino at Aling Sonia sa maliit nilang kubo. Malakas ang hangin noon. Tumutulo ang tubig sa bubong at wala silang makain kung hindi kanin na may kaunting asin. Pero kahit ganoon, pinilit nilang maging matatag. "Anak," wika ni Aling Sonia, "manalangin ka, ha? Ang bagyo ay lilipas din." Tumango si Danilo.
Ngunit hindi niya maalis ang pag-aalala sa matanda. Nasaan na kaya siya? May matutuluyan ba siya ngayong gabi? Kinabukasan, maagang bumangon si Danilo at agad na hinanap ang matanda. Sa kanyang pangamba, nakita niya itong nakasandal sa ilalim ng isang lumang kubo sa tabi ng bukirin. Basang-basa ito, nanginginig at tila wala ng lakas. "Tatay!" sigaw ni Danilo habang mabilis na lumapit. "Bakit po nandito lang kayo? Halika po, sumama kayo sa amin." Tinulungan niya itong tumayo at tinala sa kanilang kubo. Doon, ay agad na pinainom ng mainit na salabat ni Aling Sonia at pinunasan ng tuyong tela. "Ay, kawawa naman kayo, tatay," ani Aling Sonia. "Dito na lang muna kayo ha, habang hindi pa maayos ang panahon." Sa unang pagkakataon, nakaramdam ang matanda ng init ng isang pamilya. Tahimik lang siyang nakatingin kay Danilo, kay Mang Lino at kay Aling Sonia. Pero sa kanyang puso, unti-unti nang nabobuo ang matibay na desisyon. Ang gantimpalaan ng pusong tunay na busilak. Subalit hindi lahat ay natuwa. Nang mabalitaan ni Brandon na sa bahay ni Danilo nakatira ang maruming matanda, lalong uminit ang ulo nito. Ang kapal talaga ng mukha ng Danilo na yun, bulalas ni Brandon sa kanyang mga barkada. Una, ginagawang palabas ang pagtulong sa pulubi. Ngayon naman, pati bahay nila, pinatira na ang matanda. Aba, hindi ako papayag na siya ang mas kilalanin dito sa baryo, no? Masyado siyang pasikat. Dahil dito, nagplano si Brandon ng isang bagay na makakasira kay Danilo. Isang hapon, habang abala si Danilo sa bukid, bigla niyang napansin na may nagkalat na mga chismis sa baryo. "Si Danilo raw, ginagamit lang ang pulubi para sa awa ng tao. Nako, masyadong pasikat ata yun." Sinasabi naman ng iba na baka may masamang binabalak yung matanda. Kung ano-ano ng kwento ang nagagawa nila, binibigyan nila ng ibang kahulugan ang pagmamalasakit ni Danilo. Halos hindi makapaniwala si Danilo dahil bakit bigla na lamang nagbago ang tingin ng mga tao. Maging ilang mga kapitbahay nila ay nagsimula ng umiwas sa kanya at pati na rin sa kanyang pamilya. Uuwi na sana siya, ngunit biglang lumapit si Larry. Hinihingal ito. "Tol, si Brandon, nakita kong siyang nagpapakalat ng mga maling kismis. Gusto kanyang sirain sa mga tao. Para siya na naman ang maging bida. Akala siguro nun nakikipagkompetensya ka sa kanya. Ang yabang talaga ng taong yun. Kala mo kung sino." Napahinto si Danilo. Hindi makapaniwala. Ngunit bago pa siya makapagsalita, dumating si Don Artemio. Nakayuko ngunit malinaw ang tinig. "Iho, huwag kang mag-alala ha. Ang katotohanan, laging lumilitaw. Ang mabuting puso, hindi matatalo ng kasinungalingan." Napatingin si Danilo sa matanda at sa loob-loob niya'y may naalalang sinabi nito dati. "Darating ang araw, matutuklasan mo kung bakit tayo nagtagpo." Ngayon, lalo niyang naramdaman na may mas malalim pang dahilan sa kanilang pagkikitang dalawa. Lumipas ang ilang araw matapos ang bagyo. Unti-unti nang bumabalik sa normal ang baryo. Ngunit hindi pa rin maaalis ang mga kismis na kumakalat patungkol kay Danilo at sa matandang kanyang tinutulungan. Minsang naglalakad si Danilo sa palengke, ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang iba'y nakasimangot, ang iba na may nagbubulong-bulungan. "Ay yung binatang nagpatira ng pulubi sa kanilang bahay, hindi ba? Baka ginagamit lang sila nun." Bulong ng isang ale. "Nako, baka nagbabait-baitan lang yan at gusto ay may kapalit na makuha." Sabat naman ng isang lalaki. Nahihirapan si Danilo, ngunit pinili niyang manahimik. Alam niya sa kanyang sarili na wala siyang ginagawang masama. Ang kanyang tanging hangarin lamang ay walang iba kung hindi ang makatulong. Habang naglalakad, biglang lumapit si Larry. "Tol, huwag mong dadamdamin ang sinasabi ng mga tao ha. Kilala kita. Kung ano ang nasa puso mo, yun ang mahalaga." Ngumiti si Danilo.
bagamat bakas ang lungkot sa kanyang mukha. Salamat, Larry. Minsan pakiramdam ko, ang hirap maging mabuti sa mundong ito. Ikaw na nga ang tumutulong, ikaw pa ang nahuhusgahan. Pero kung titigil ako, para na rin akong sumuko sa tama. At saka kawawa naman yung matanda. Sa hindi kalayuan, tahimik na nakikinig si Don Artemio. Nakadamit pa rin siya ng kupas at madungis. Ngunit sa kanyang mga matay, may lalim na hindi matutumbasan ng salita. Kinagabihan, habang magkasamang nag-aayos ng mga gamit sa kubo, lumapit ang matanda kay Danilo. Iho, anak, nais ko lang magpasalamat. Kung hindi dahil sa inyo ng pamilya mo, baka wala na ako ngayon. Ngumiti si Danilo. Wala po yun, tay. Kung ano man po ang meron kami, handa naming ibahagi po yun. Napabuntong hininga si Don Artemio. Nako, iho. May mga bagay na hindi ko pa naikikwento sa iyo ngayon. Pero tandaan mo, ang bawat kabutihang ginagawa mo ay hindi mawawala ng halaga at hindi mawawala ng saysay. Darating ang araw, magbubunga yon ng higit pa sa inaakala mo. Bago pa makapagtanong si Danilo, biglang dumating si Brandon, kasama ang ilang kabataang lasing. Oh, ito pala yung paboritong kasama ng pulubi, sabi ni Brandon. Hoy Danilo, baka naman pati ang bahay nyo ipamana mo rin sa kanya. Nagulat ang mga tao sa baryo at nagsimulang mag-ipon sa paligid. Sa harap ng lahat, tinulak ni Brandon si Danilo. Wala kang kwenta, puro kahirapan lang ang dala mo. At yan, pulubi na iniingatan mo pa. Sigurado ako wala kayong kinabukasang dalawa. Napatigil ang lahat nang biglang magsalita si Don Artemio. Bagaman mahina ang tinig, dama ang bigat sa bawat salita. Sandali lang, iho. Hindi mo alam kung ano ang sinasabi mo. Huwag mong maliitin ang isang taong may mabuting puso, sapagkat darating ang panahon, ang inaapi, ang siyang magtatagumpay. Natawa si Brandon sa sinabi ng matanda. At ikaw naman, tanda, ano bang meron ka? Wala ka namang silbi. Pulubi ka lang, no? Ngunit sa mga sandaling iyon, may kakaibang ningning sa mga mata ni Don Artemio. Parang liwanag na matagal nang itinatago. Napansin niyo ni Danilo, ngunit hindi pa niya mawari kung ano ang ibig sabihin. Habang humuhupa ang ingay ng mga tao, tumalikod si Danilo at inalalayan ng matanda pa uwi. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang mga salitang binitawan nito. Darating ang araw, magbubunga iyon ang higit pa sa inaakala mo. Sa gabing iyon, nagsimulang magtanong si Danilo sa sarili. Sino ba talaga si Tatay Artemio at bakit parang may malalim na sikreto sa kanyang mga salita? Mula nang mangyari ang iskandalo sa baryo, mas naging mapanuri si Danilo kay Don Artemio. Bagaman patuloy pa rin niya itong tinutulungan, napapansin niyang may mga kakaibang bagay patungkol sa matanda. Isang umaga, habang nagtutulungan silang mag-ayos ng kubo, napansin ni Danilo ang mga kamay ni Don Artemio. Bagamat marumi at kulubot, halata ang mga bakas ng dating magagarang alahas. May marka sa daliri na tila ay laging may suot na singsing. Hindi ordinaryo, kung hindi parang mamahalin. Tay, parang hindi po kayo sanay sa mabibigat na gawain. Ano po ba ang trabaho niyo dati? Hindi po ba kayo dati nagbubukid? Ngumiti lamang si Don Artemio at umiling. Hindi, anak. Iba ang pinapasukan ko noon. Pero hindi lahat ng kayamanan ay nagdadala ng kapayapaan. Napaisip si Danilo sa sagot na iyon. May lalim, may bigat, pero hindi niya lubos na nauunawaan. Kinahapunan, dumating si Larry dala ang balitang ikinagulat ni Danilo. Tol, may mga tagalungsod na nagtatanong-tanong dito. Inahanap daw ang isang matandang lalaki. Sabi nila, posibleng may kayamanan itong iniwan at hindi alam kung nasaan. Nanlaki ang mga mata ni Danilo. Tagalungsod? Matandang lalaki? Napatingin siya kay Don Artemio, na noon ay tahimik lang na nakikinig sa kanila. Sa unang pagkakataon,
Nakita ni Danilo ang pag-aalala sa mukha ng matanda. Ngunit agad rin itong napalitan ng mahinaong ngiti. Iho, mahinang wika ni Don Artemio. Huwag mong alalahanin yun ha. Ang mahalaga ay magpatuloy kang gumawa ng tama. Ngunit lalong tumibay ang hinala ni Danilo. Sino ba talaga si Tatay Artemio? Makalipas ang ilang araw, muling nagpunta sa baryo ang mga tagalungsod. May dalang sasakyang mamahalin. At mga taong nakaitim na Amerikana. Nagtanong-tanong sila sa mga residente at mabilis na kumalat ang usap-usapan. May nawawala raw mayamang negosyante, bulong ng isang mama. Sabi, naglakbay daw na mag-isa. Nag-eksperimento kung paanong makikitungo ang tao sa kanya. Nako, hindi kaya siya yung pulubi na naroon sa bahay ni Danilo? Sambit ng isa, sabay tawa. Narinig iyon ni Brandon at agad niyang ginamit para lalong kutyain si Danilo. O yan na, Danilo. Siguro akala mo magiging milyonaryo ka kapag inalagaan mo yung matandang yan ha? Pulubi lang naman yan. Ngunit sa loob-loob ni Brandon, unti-unti na rin sumisiksik ang takot. Paano kung totoo nga ang chismis? Paano kung may kayamanan ng matanda at mapunta iyon kay Danilo? Kinagabihan, hindi mapakali si Danilo. Nakaupo siya sa labas ng kanilang kubo. Nakatingala sa mga bituin. Dumating si Don Artemio at marahang naupo sa tabi niya. Iho, anak, sabi ng matanda. May mga bagay na hindi ko pa nasasabi. Ngunit malapit na ang panahon na malalaman mo na ang lahat. Sa likod ng aking maruming damit, may kwento akong itinatago. At kapag dumating ang tamang oras, magbabago ang lahat. Napatingin si Danilo sa kanya. Naguguluhan ngunit puno ng pag-asa. Hindi pa niya alam. Nasa pintuan na siya ng kapalarang matagal na niyang inaasam-asam. Isang umaga, muling dumating sa baryo ang sasakyang mamahalin. 2 itim na SUV. Sinabayan pa ng mga taong nakabarong at nakaitim na Amerikana. Lahat ng tao ay nagtataka at nag-ipon-ipon sa kalsada. Nako, mga tagalungsod na naman yan, bulong ng isang ale. Ang gaganda ng sasakyan, parang pang mayor, dagdag naman ng isa. Lumapit ang isang lalaki na may dalang larawan. Malinaw ang boses habang nagtatanong sa mga tao. Meron ba kayong nakitang matandang lalaki? Maputi ang buhok, marungis ang suot, pero siya ay si Don Artemio Vergara, ang pinakamayamang negosyante sa lungsod. Nawala siya 1 linggo na ang nakakalipas. Nanlaki ang mga mata ng mga tao. Don Artemio? Nako, siya ata yung pulubi na nasa bahay ni Danilo. Sigaw ng isang kapitbahay. Nagkagulo ang lahat. Mabilis na kumalat ang balita. Nako, hindi totoo yan. Sigaw ni Brandon. Halos hindi makapaniwala. Imposibleng siya yun. Pulubi lang yun, no? Basura ang amoy. Madungis ang suot. Kaya naman paanong magiging bilyonaryo yun? Ngunit bago pa sila makapag-usap pa, lumabas na mula sa kubo ni Danilo ang matanda. Nakasuot pa rin siya ng kupas na damit. Ngunit sa presensya pa lamang niya, ay biglang natahimik ang lahat. Oo, ako nga. May naong sagot ng matanda. Ako si Don Artemio Vergara. Nanginig ang tinig ng mga tao at unti-unting bumalot ang katahimikan sa baryo. Ang dating minamaliit at tinitingnang pulubi ay siya palang isa sa pinakamakapangyarihang tao doon sa kanilang lungsod. Pero, bakit po? Tanong ng isang residente. Bumuntong hininga si Don Artemio. Pinili kong iwan ang aking kayamanan at suotin ang maruming damit upang makita kung sino pa ang may pusong tumutulong kahit walang hinihintay na kapalit. Sa mga lungsod, marami ang lumalapit dahil sa aking pera. Pero dito, nakita ko kung sino ang tunay na may malasakit. Napatingin siya kay Danilo. Ikaw, iho. Ikaw yon. Ikaw ang pumili na magbahagi ng pagkain. Kahit iyon na lamang ang natitira para sa iyo. Ikaw ang nagpakita na higit pa sa ginto ang kabutihan ng puso.
Hindi nakapagsalita si Danilo. Para bang nanigas ang kanyang katawan sa gulat. Ako po? Bulong niya. Tumango si Don Artemio. Sabay lingon sa mga taong kasama niya. Agad silang naglabas ng mga papeles at pati na rin mapa ng lupain. Mula sa araw na ito, iho, ibinibigay ko na sa iyo ang ilang ektaryang lupain ko doon sa kabilang bayan. Ang lupain iyon ay sa iyo na at pati na rin sa pamilya mo. Ipagkakaloob ko rin sa iyo ang aking gantimpala. Palaguhin mo, iho, at gamitin mo sa tama. Inabutan siya ni Don Artemio ng napakalaking halaga, kasama na ang mga titulo ng ilang ektaryang lupain. Isang gantimpala ito para sa iyong kabutihan at sa pagiging mong tapat. Nagulat ang lahat. May mga napasinghap, may mga napaluha. Samantala, halos hindi makapaniwala si Brandon. Hindi maaari ito, sigaw niya. Dapat ako yun. Mas karapat dapat ako. Ngunit mahigpit ang tinig ni Don Artemio. Iho, hindi kayamanan ang batayan ng pagkatao. Ang tunay na yaman ay nasa puso at yan ang wala sa iyo. Lumapit siyang muli kay Danilo at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Anak, lagi mong tatandaan ha. Hindi lahat ng marumi ang damit ay marumi rin ang puso. Sa likod ng aking maduming kasuotan, naroon ang yaman. At sa likod ng iyong kahirapan, ay naroon ang ginto ng kabutihan. Yon ang tunay na kayamanan, iho, na hindi mananakaw ng kahit sino man. Tuluyan nang nag-iba ang tinig ng buong baryo patungkol kay Danilo. Mula sa pagiging simpleng magsasaka, ngayon ay kinikilala na siya bilang may-ari ng lupain higit pa sa inaasahan niya. At sa sandaling iyon, nagsimula nang magbago ang kanyang kapalaran. Lumipas ang ilang araw mula nang nabunyag ang tunay na pagkatao ni Don Artemio. Nag-iba ang takbo ng buhay ni Danilo. Ang dating kubo na halos bumibigay na sa kalumaan ay napalitan ng maayos at napakalaking bahay. Itinayo ito sa lupang ibinigay sa kanila ni Don Artemio. Ngunit higit pa sa material na biyaya, ang pinakanaramdaman ni Danilo ay ang paggalang at pagkilala mula sa mga tao. Si Mang Lino at Aling Sonia, na dati laging nag-aalala kung paanong itatawid ang bawat araw, ay ngayon lumuluwag na ang dibdib. Hindi na nila kailangang pang mangutang o magbenta ng ani para lamang may makain. Salamat sa iyo, anak, ha? Sabi ni Aling Sonia habang pinagmamasdan ang kanilang bagong tahanan. Kung hindi dahil sa kabutihan ng puso mo, anak, hindi natin mararanasan to. Hindi rin makapaniwala si Mang Lino. Anak, proud na proud ako sa iyo. Tinulungan mo ang taong walang-wala at hindi mo akalain na ang gantimpala pala ay higit pa sa inaasahan natin. Samantala, si Larry, ang matalik na kaibigan ni Danilo, ay laging nakangiti tuwing nakikita ang kanyang kaibigan. Sabi ko na biro niya, basta't mabuti ang puso, bahalang araw talaga gagantihan ka rin ng langit. Hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Si Brandon na laging nang-aapi noon ay halos hindi makatingin kay Danilo. Minsan ay sinubukan niyang lapitan ito, dala ng kahihiyan at inggit. Danilo, may ina niyang sabi. Nakatungo ang ulo. Pasensya na sa lahat ng ginawa ko sa iyo noon, ha. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Napakabuti talaga ng puso mo. Tinitigan siya ni Danilo at sa halip na galit, isang payapang ngiti ang isinagot niya. Brandon, hindi ko ginawang tumulong para gantihan ng yaman. Ginawa ko yon kasi yun ang tama. Sana matutunan mo rin na hindi lahat ng bagay ay nakikita sa panlabas. Ang tunay na yaman ay nasa puso. Napayuko si Brandon at doon niya naramdaman ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Samantala, si Don Artemio ay hindi na umalis agad sa baryo. Madalas pa rin siyang dumadalaw kina Danilo, hindi bilang isang mayamang don, kung hindi bilang isang matandang nakatagpo ng bagong pamilya.
Sa bawat pag-uusap nila, laging inuulit ng Don. Danilo, hindi ko lang ibinigay sa iyo ang lupa. Ibinigay ko rin sa iyo ang aking tiwala. Ingatan mo ito ha. At higit sa lahat, manatili kang mapagpakumbaba. Lumipas ang mga buwan at sa lupang natanggap nila, nagsimula si Danilo ng sariling sakahan. Hindi lamang para sa kanila, kung hindi para matulungan rin ang ibang magsasaka. Tinuruan niya ang mga kabataan sa baryo kung papaanong magtanim at mag-alaga ng lupa. Lumipas ang mga taon, nanatiling huwaran si Danilo hindi lamang sa kanilang baryo, kung hindi pati na rin sa mga karatig lugar. Sa huling taon ni Don Artemio, siya'y namahinga sa piling ng pamilya ni Danilo. Hindi na siya bumalik sa marangyang mansyon, pagkos ay pinili niyang manatili sa baryo. Simple ngunit puno ng tunay na pagmamahal at respeto. Doon niya naranasan ng buhay na hindi kayang bilhin ng pera, ang pagiging bahagi ng isang pamilyang totoo. At nang siya ay pumanaw, iniwan niya kay Danilo hindi lamang ang lahat ng kanyang ari-arian, kung hindi pati na rin ang pangalan at tiwala. Ngunit higit pa roon, iniwan niya ang alaala ng isang matandang minsang tinawag na pulubi na naging instrumento upang matuklasan ng lahat ang kahulugan ng tunay na kayamanan. Naging katuwang ni Danilo ang kanyang kaibigan na si Larry. Samantala, si Brando naman, na dating mapanghamak at mapagmataas, ay tuluyan nang nagbago. Nakita niya kung paanong bumangon si Danilo, hindi dahil sa galit o paghiganti, kung hindi dahil sa kabutihang loob. Unti-unting natutunan niyang magpakumbaba, at kalaunan ay naging katuwang rin ni Danilo sa pagpapatakbo ng mga sakahan. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.